Akala mong nagtagumpay ka na dahil natupad na ang pangarap mong makasal sa akin. Nagkamali ka. Gagawin kong impyerno ang buhay mo sa piling ko. Kailanman hindi kita magugustuhan. Mga katagang parang kutsilyong tumarak sa kaibuturan ng puso ni Athena. Kung pagbabanta man yun o babala, para siya'y matakot, she didn't care. Nananatiling tulala si Athena, lutang at pilit na inalala ang nangyari sa nagdaang gabi. Ngunit blanko pa rin ang isip niya. Wala siyang ibang naalala kundi ang isang basong juice na ininom niya. Yes, crush niya ang lalaki at feeling niya mahal na nga niya ito. Pero hindi siya ganun kadesperada para pikutin ito. However, nagpatianod na lang ang dalaga at umaasang someday matutunan siyang mahalin ng lalaki at makita ang halaga niya at ang totoong siya. Tunghayan natin kung hanggang kailan paninindigan ng binata ang pag-ayaw niya sa dalagang pilit ipinapakasal sa kanya. Nagkagulatan pa ang dalawa noong parehong nagising ang mga ito na magkatabi sa isang kama na kapwa walang saplot. Pareho silang walang naalala dahil sa nangyaring iyon. Napilitang pakasalan ng binata ang babaeng hindi niya gusto. May kutob si Trevor na plinano ang lahat ng iyon ni Athena. He was more than 100% sure. Alam naman niya na noon pa man patay na ito sa kanya. Nag-aapoy na mga matang galit na galit ang masisilayan sa mukha ni Trevor. Kulang na lang patayin niya sa tingin si Athena. Maging si Athena ay gulantang din nang magising katabi si Trevor. Ngunit paano pa ba niya maipagtatanggol ang sarili kung sarado na ang isip ng lalaki? Maganda si Athena. Mahinhin kung kumilos. May balingkinitang katawan at katamtamang tangkad. Marami na ngang nagtangkang manligaw dito ngunit wala pang ini-entertain ang dalaga. She need to finish her studies first. Aral muna bago landi. Aniya pa. At saka meron na siyang nagugustuhan. But sad to say, hindi siya gusto ng lalaki. Ang tinutukoy niyang lalaki ay walang iba kundi si Trevor, ang panganay at nag-iisang lalaki sa mga anak ni Major Benjamin Santillan, ang best friend ng namayapa niyang ama. Parehong sundalo at naging matalik na magkaibigan ang mga ama ni Trevor at Athena. Nangako ang dalawa na ipapakasal ang kanilang mga anak balang araw. Ngunit sa kasamaang palad, nasawi sa gitna ng labanan ang tatay ni Athena. Ngunit bago pa man binawian ng buhay ang ama ni Athena sa gitna ng giyera, na ihabilin muna niya ang kanyang nag-iisang anak na si Athena sa best friend niyang si Major Santillan. Kaya naman, bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagligtas nito sa buhay ni Major Santillan, buong puso niyang inalagaan si Athena at pagdating ng tamang panahon, ipapakasal niya ang dalaga sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kilig na kilig si Cheska nang malaman ang pinakatinatagong sekreto ni Athena, ang tungkol sa kamuntikan ng may nangyari sa kanila ni Trevor noong nalasing ito. Inalalayan lang naman sana niya ang binata patungo sa kwarto, ngunit hinila siya bigla ng lalaki na nooy nagising na pala bago pa man siya nakalabas ng kwarto. Napadagan siya sa katawan ng lalaki dahil sa lakas ng pagkahila sa kanya. Niyakap siya at kinuyumos ng halik. Mga halik na puno ng pagnanasa at pananabik. Nanlaban si Athena. Pilit niyang itinutulak ang lalaki hanggang sa nararamdaman niyang unti-unti na pala siyang nanghihina. Mabuti na lang, mas nanaig pa rin ang isip niya kaysa puso. Buong lakas niyang itinulak ang lalaki at pinagsasampal ito bago pa siya tuluyang umalis. Alam niyang dahil lang sa kalasingan ng lalaki, kaya siya pinagnanasaan nito. Dahil kung matinaw lang ito, siguradong nitapunan ng tingin, hinding-hindi gagawin ng binata. Nang magising si Trevor, una niyang kinapa ang mga pisngi na pakiramdam niya'y
Namamanhid pa rin dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng kung sinong babae. Hindi niya naaninag ang mukha nito, ngunit dama niya pa rin ang lambot ng mga labi nito noong hinahalikan niya na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam na halos hindi niya na kayang kontrolin pa ang init ng kanyang katawan. Mabuti na lang nanlaban ang babae. Kung hindi, tiyak, magising na lang siya na isa na pala siyang rapist kinabukasan. Ngiwing ani pa niya. Labis ang panghihinayang ng binata. Hindi man lang niya naalala ang mukha ng babae. Panaginip lang bang lahat ng iyon? Naguguluhan niyang tanong. Pero hindi eh. Hindi yun panaginip. Bawi pa niya. Dahil hanggang sa mga sandaling iyon, naiwan pa rin ang amoy ng kauna-unahang babaeng sumampal sa kanya. Magkaganon man, pilit pa ring isinisiksik ng binata sa isip na panaginip nga lang iyon at tuluyan na niyang ibinaon sa limot. Si Vincent lang naman ang kasama niya kagabi, and he was quite sure na si Vincent din ang naghatid sa kanya hanggang sa kondo. Dahil kung iba at kung sinong babae lang, paano nito malalaman ang kondo niya? Kaya siguro siya nasampal ng kaibigan dahil sa ginawa niya dito. Natatawa niyang wika sa isip na pabuntong hininga na lang ang binata, kung hindi kasi dahil sa sama ng loob niya sa kanyang daddy na ipinagpipilitang pakasalan si Athena, hindi sana siya malasing sa gabing iyon. Mabait naman si Athena at aminado siyang maganda ito. Ngunit napakabata pa nito para maging asawa niya. Magmumukha siyang tatay ng babae. Ngiwing ani pa niya. Aware naman siya na gustong gusto siya ng babae. But my God, paano naman ang feelings niya? Nang dahil sa pangako ng kanilang mga ama na matalik na magkaibigan, kaya sila ipinagkasundo na magpakasal. Bakit kailangan pa siyang mag-alaga sa babae? Maaari naman niya yung alagaan bilang kapatid. Pero ang magiging asawa? Hindi. Hindi niya kaya. At saka nag-aaral pa ito. Pangungumbinsi pa niya sa kanyang daddy na umasang siya ay pakikinggan. Ngunit hindi pa rin. Kaya tuloy, nauwi siya sa paglalasing kagabi. Naiiling na lang si Trevor. Masakit man ang ulo niya, pilit pa ring bumangon dahil maraming trabahong nag-aantay sa office. Biglang naglaho ang sakit ng ulo niya nang makita ang isang pares ng hikaw sa ibabaw ng kama. Ngayon, sigurado siyang hindi si Vincent kundi isang babae. Babae ang naghatid sa kanya kagabi. Nakamuntikan pa niyang maghahasa. Ngunit sino nga bang babaeng yun? Paulit-ulit niyang tanong at pilit na inaalala ang mukha nito. Lihin niyang hinahanap ang babae ngunit hindi niya na ito nakita. Ang hindi alam ng binata, si Athena pala ang babaeng iyon. Sinundo ni Cheska ang kanyang boyfriend na si Vincent sa isang bar and restaurant noong nalasing ito. Of course, sumama si Athena sa kaibigan. Ngunit nagulat silang naroon din pala si Trevor at mas lasing pa kaysa kay Vincent. Si Cheska at Vincent magkasamang umuwi habang si Athena naman inihatid si Trevor sa kondo nito. Minsan sumasagi sa isip ni Trevor na baka si Athena iyon. Pero hindi. Hindi maaari. Mariin niyang pagtutol sa isip ang isiping halikan niya sa Athena at puwersahin pa. Kinikilabutan na siya. Pero kung si Athena ngayon, tiyak magpaparaya yon. Sa laki ba naman ang pagkagusto nito sa kanya? Pangungumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Kaya naman, sisikapin niyang mahanap ang babae para iharap sa daddy niya at sabihin na kailangan niya itong panagutan. Nang sa ganon, tumigil na ang daddy niya sa kapipilit na pakasalan si Athena. Samantalang nangangatog pa rin si Athena habang ikinukwento kay Cheska ang lahat ng naganap noong nagdaang gabi kasama ang lasing na si Trevor. Hindi maiwasang mapatili sa sobrang kilig si Cheska. Sinasabi na nga ba niya at may lihim na pagtingin si Trevor sa kanyang kaibigan. Paninigurado pa nito
Pasasaan ba? At bibigay din ito kapag sila ay mag-asawa na. Hula ni Cheska. Si Athena na may hindi pa rin umaasa. Alam niyang hindi siya gusto ni Trevor dahil kapatid nga lang ang turing nito sa kanya. Kung kaya, si Cheska at Vincent nang gumawa ng paraan to fall Trevor and Athena in a trap. At yun na nga, nakasal biglang dalawa na siya naman ngayong pinagsisihan ni Cheska dahil sa ginagawang pananakit ni Trevor sa asawa. Hindi biro ang sakit na ipinamalas ng lalaki kay Athena. Ang kawawang dalaga patuloy na nagdurusa sa piling ng malupit na asawa without the knowledge of Trevor's father. Sa harap kasi ng daddy nito, sweet na sweet ang lalaki. Walang kamalay-malay ang Major kung paano tinotorture palihim ni Trevor ang inosenteng asawa. Samantalang si Athena wala namang nagawa kundi ang sumunod sa mga utos ng asawa. At baka totohanin pa ng binata ang banta nitong saktan na siya physically. Hindi sukat akalain ni Cheska at Vincent na ganun pala kawalang puso si Trevor. Halos gabi-gabi, umuwi itong nakainom na may kasama pang babae at ang masakla pa, si Athena na asawa ang ginawa pang serbidora ng dalawa. Pikit matang pinagsisilbihan naman ni Athena ang bawat babaeng dinadala nito sa tahanan nilang mag-asawa. Si Vincent at Cheska naman, unti-unti nang nilalamon ng kanilang konsensya habang nasaksihan kung paano dinudurog ni Trevor ang inosenteng asawa. Halos hindi na nila mapigilan ang kanilang sariling isiwalat ang katotohanan. Ngunit, nanaig ang takot ni Cheska na baka kamuhian din siya ni Athena sa oras na malaman ang ginawa nila ni Vincent. Samantalang, ni sa hinagap, hindi lubos maisip ng dalaga na ganito pala kawalang puso si Trevor. Oo nga't may kasungitan itong taglay. Pero nakikita at nararamdaman naman niya noon na may kabutihan din itong nakatago. Sana umatras na lang siya noon. Sana naniniwala na lang siya sa mga banta nito noon. Sana nag-aaral pa siya ngayon. Mula kasi nung nakasal siya kay Trevor, pinatigil na siya ng asawa sa pag-aaral. Buwan ang lumipas. Isang gabi umuwing nakainom pa rin si Trevor. Ngunit mag-isa lang ito na siya namang ipinagtataka ni Athena. Hindi na tuloy siya sanay na umuwi itong walang bit-bit na kabit. As usual, gising pa rin si Athena para antayin ang pagdating ng asawa na siya naman lagi niyang ginagawa. Tungkulin niya bilang asawa ang asikasuhin ito pagdating galing sa trabaho or mas tamang sabihin pagdating galing sa beer house. Dahil sa pagtataka, hindi niya napigilang magtanong. And who are you para magtanong sa akin ng ganun? Taas kilay nitong tugon. Mabigat ang mukha ng lalaki at mahaba pang mga hakbang patungo sa kaniyang kwarto. Para lang itong hangin sa bilis ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Yes, kwarto lang iyon ng lalaki dahil hindi naman sila magkatabi sa pagtulog. Sa halip, kung sino-sinong babae lang ang katabi nitong matutulog doon. Nung una, bumaba pa ang luha ng dalaga sa bawat gabing umuwi ang asawang may tangay na babae. At hindi lang basta babae, mga malalanding babae, kung saan siya pa ang nagsisilbing utusan ng mga ito na parang isang alila. Ilang saglit pa'y kinatok niyang asawa para tanungin kung nais ba nitong kumain. Dahil kung hindi, matutulog na rin siya. Anyway, nasa servants quarter lang naman siya natutulog. Madali lang siyang gisingin ng lalaki kung sakali. Simula kasi nung unang araw na pagsasama nila sa maliit at mainit na servants quarter na siya pinapatulog ng lalaki. Maging sa guest room man, hindi siya pinayagan ng asawa na doon mananatili. Tiniis ni Athena ang lahat ng iyon. Hindi niya sinasabi sa kanyang biyenan. Tanging si Cheska lang ang pinagsasabihan niya dahil may tiwala naman siya sa kaibigan. Imbis na sumagot si Trevor, nagkunwari pa itong tulog.
Ngunit ang totoo'y ipinahinga lang naman muna niya ang sarili bago pumasok sa banyo para maglinis ng katawan. Si Athena na may naaawang tinitingnan ang walang awang asawa. Bulagta ito sa kama, ni hindi man lang nito magawang alisin ang sapatos na suot. Dahang-dahang lumapit si Athena para alisin ang sapatos sa paa nito at iayos na rin sa pagkahiga ang asawa. Akala kasi niya'y lasing na lasing ito nang biglang dumilat ang lalaki. Nagsalubong ang kanilang mga mata, ngunit naunang nagbawi ng tingin si Athena bago pa mabasa ng lalaki ang nararamdamang pangungulila sa asawa. Ngunit ang biglang paghila ng asawa bago pa siya tumalikod ay siyang hindi napaghandaan ni Athena. Napahiga tuloy siya bigla sa tabi ng lalaki. Biglang sumariwa sa diwa ng dalaga ang eksenang nagdala sa kanya sa sitwasyong kinasasadlakan ngayon. Ang pinagkaiba lang, hindi na siya lasing ngayon. Nangangatog ang katawan niya, takot na takot mula sa halimaw na lalaki. Pilit niya itong tinutulak, ngunit mas humigpit pa ang pagkayapos sa kanya na halos hindi na siya makakilos. Mga kilos nito ay nagpahiwatig that she has no right to refuse since they were legally married naman. And so, she let her husband. Ngunit ang natuklasan ng asawa ay labis na ikinagulat nito. Simulat sa pulpalay, niloloko na siya ni Athena. Sa galit niya ay halos magkalasog-lasog ang katawan ng dalaga. Walang kaingat-ingat niya itong inangkin ng paulit-ulit buong gabi. Tumatak sa diwa ng binata ang mga katanungang nakapagpagulo sa isip niya. Hindi siya sigurado kung ano ang tamang itawag sa nararamdaman niyang iyon. Galit pa talaga siya dahil sa pagsisinungaling ng babae para mapilitan siyang pakasalan ito o panggigigil because of the unusual feelings that brought when he discovered his wife's innocence. Gulat siya na matuklas siyang he was her first at that very moment. Nagdulot iyon ng labis na tuwa sa puso ng binata. Ngunit ang natuklasan ng asaway ginamit niyang paraan upang takpan ang tunay na nararamdaman niya sa dalaga. Hindi niya kayang bawiin ang binitawang mga masakit na salita laban kay Athena. Hanggat kaya, itatago niya sama ang lihim na pag-ibig sa asawa. Biruin mo, pasumpa-sumpa pa siyang kamuhian niya ito habang buhay. Pero ano ito ngayon? Kinakain niya na ang lahat ng sinasabi niyang masama laban sa magandang asawa. Maging si Athena, hindi alam that she was still a virgin until that unexpected moment happened. Napahagulgol na lang ang dalaga dahil mas lalo patuloy siyang kinamumuhian ni Trevor. Nagpatong-patong ng mga kasalanang ibinato ng asawa sa kanya. Manipulator, manluloko, sinungaling. Napakasakit para kay Athena na marinig ang mga katagang iyon. Ni isa sa mga salitang iyon, hindi niya gawain. At ngayon, kasalanan na naman niya. Kasalanan niyang berhen pa pala siya. Kaya naman, ilang araw ang lumipas, isang pasya ang ginawa ni Athena sa pagkakataong iyon. It's about time for her to give up. Ubus na, sagad na. Ang bata niya pa para maranasan ang lahat ng iyon. Matatag niyang wika. Ang dami niya pang dapat na gawin sa buhay in spite of being martyr as Trevor's wife. Samantalang si Cheska na may walang pag-alinlangang tinulungan ang matalik na kaibigan. After all, siya naman ang dahilan. Hindi. Silang dalawa ni Vincent ang may kagagawan kung bakit iyon nangyari kay Athena. Hanggang ngayon, hindi pa niya kayang sabihin ang katotohanan sa kanyang kaibigan. Sigurado siyang hindi pa siya maintindihan ni Athena right this time. Lalo pa at dumaranas ito ngayon ng matinding pagsubok. Habang dumaan ang mga araw, napagtanto ni Trevor na sumusobra na pala ang pangmamalupit niya kay Athena. What if tama naman ang sinabi ni Vincent na baka may nag-set up lang sa kanila? Kaya sila nauwi sa forced marriage. Biglang naisip ng binata ang kanyang ama na baka iyon ang nag-set up sa kanila. Kaya nga, nitong mga nakarang araw,
Matapos nang namagitan sa kanila ng asawa, pilit niyang iniiwasan ito. Anong mukhang iharap niya? Pinilit niyang asawa sa kabila ng pagmamakaawa nito. Actually, nararamdaman pa niya noon ang pangangatog ng katawan ng asawa niya dahil sa takot na siya namang inaakala niya noong umaarte lamang. Kung kaya, itinuloy pa rin niya ang masamang balak sa asawa na kahit siya'y hindi niya na kayang labanan pa ang pananabik na maangkin ito. Matapos ang tagpong iyon, katahimikan ang namamayani sa pagitan ng dalawa. Ilang saglit pa'y nakabawi na ang binata. Nakaisip ito ng paraan para maggalit-galitan sa inosenteng babae na nooy iniinda pa rin ang sakit sa katawan. At ngayong naisip na ni Trevor ang malaking pagkakamali, nakahanda na siyang itama ito na kung tutuusin, pride lang naman talaga ang dahilan kung bakit niya pinagmamalupitan ng asawa na ang totoo ay gusto naman talaga niya si Athena noon pa. Sadyang napakalayo lang kasi ng age gap nila. For the last minute, muling nilingon ni Athena ang tahanan na siyang saksi sa lahat ng paghihirap niya. Ang tahanan na itinuring niyang paraiso na nauwi sa pagiging impyerno. Ngayon, nakahanda na si Athena na isara ang malungkot ng kabanata sa buhay niya kasama si Trevor. Iiwan at kasamang ibaon sa limot ang mga masasakit na alaala kasama ang asawang si Trevor sa walang buhay na tahanang iyon. Paalam. Sabay talikod habang pigil-pigil ang di mapigilang mga luhang pumatak. Luha ng panghinayang at pangungulila ngayon pa lang. Pero pilit niyang kakayanin alang-alang sa kanyang sarili. Sa airport dumiretso si Athena kasama si Cheska. Doon sa ibang bansa muli niyang buuhin ang nawasak niyang pagkatao. Samantala, nanibago si Trevor sa katahimikan sa buong kabahayan pagkapasok pa lang niya. It's unusual. Kadalasan kasi nadadat na niya ang asawa kundi sa sala, sa kusina. Ngunit medyo tahimik naman si Athena nitong mga nakarang araw, simula lang noong may nangyari sa kanila na hindi dapat. Hinayaan na lamang muna niya iyon, baka masama lang ang pakiramdam. Kampante niyang isip, nitong mga nakarang araw kasi, napapansin niya ang pananamlay ng asawa. Lingid para sa kaalaman ni Athena, lihim niya itong sinisilip sa maid's quarter bago siya pumasok sa trabaho. Yes, hanggang sa mga sandaling iyon, nasa maid's quarter pa rin si Athena natutulog. Ilang beses na sana niya itong alukin para lumipat sa master's bedroom o kahit sa guest room man lamang. Pero dinaig pa rin siya ng mataas niyang pride. Walang malay ang daddy niya sa lahat ng pang-aping ginawa niya sa asawa. Paano na lang kung malaman ng ama niya na ang babaeng inasahan nito na alagaan niya ay itinuturing pala niyang mas masahol pa sa basura. Nahihintakutan niyang wika sa isip. First time noon na nangyaring umuwing hindi nakainom si Trevor. Nais niya na kausapin ng masinsinan si Athena at ayusin ang kanilang pagsasama. Magsimula bilang tunay na mag-asawa. Hindi na malaya ng binatang mahigit 1 oras na pala siyang nakaupo sa sofa. Matyagang nag-aantay sa asawa na akala niya'y nakatulog lang dahil alam naman niyang pagod ito buong araw. Ang kakaibang katahimik ay pumukaw sa malalim na pag-iisip ng binata. Iniisip kasi niya kung paano niya ipaliliwanag sa asawa ang bagong pasyang nabuo niya. Ngunit biglang tumambol ang puso niya at umusbong ang labis na pag-alala. What if? What if? Nangangatog niyang ani ni hindi niya kayang isatinig ang laman ng kanyang isip. Dasal niya'y hindi magkatotoo ang kanyang kutob. Ngunit tila ba binuhusan siya ng nagyayelong tubig sa buong katawan niya nang makita ang wedding ring ng asawa na nakapatong sa isang papel with his wife's signature sa bandang ibaba. It's annulment paper? Hindi siya makapaniwala. Kilala niya si Athena. Alam niya kung gaano siya nito kamahal. Halos inilang hakbang niya lang ang pagitan ng sala at maid's quarter.
Doon na pinanghinaan ng lakas si Trevor. Nakumpirma niyang wala ng lahat ng mga gamit ni Athena doon. Mas lalo pang gumuho ang mundo ni Trevor matapos makabawi mula sa labis na pagkalito ng matagpuan ang kapares ng hikaw na hanggang ngayon hawak niya pa. Binabalak na nga niya iyong itapon, to forget and move forward kasama ang asawa. Pero ano itong natuklasan niya ngayon? Si Athena pala, at ang babaeng nakaiwan ng hikaw sa kanyang kama ay iisa. It couldn't be. Hiyaw ng isip niya. Alam ni Athena na noon pa may hinahanap niya na ang babaeng iyon. Pero bakit hindi ito nagsalita? Na instead umamin sa kanya, hinayaan lang siya nitong api-apihin niya. Saktong nasa medical mission naman si Cheska noong tumawag si Trevor sa kapatid. Mas lalo pang sumipa ang labis na pag-alala ng binata sa kanyang asawa. Saan na kaya pumunta si Athena? Nasa maayos na kalagayan kaya ito? Taimtim niyang dasal na sana'y ligtas lang ang asawa. Isa pang inaalala niya, tiyak malalagot siya sa oras na malaman ng daddy niya ang kanyang ginawa. 2 gabi nang halos walang maayos na tulog si Trevor. Hanggat maaari kasi, sinisikap niyang ayusin ang problema without disturbing any of his friends, lalo na kay Cheska at Vincent, at baka malaman pa ng kanyang ama. Subalit, wala pa ring balita mula sa mga inuutusan niya. Kaya naman, he decided to talk to Vincent, at least kahit papano may mahihingahan siya at maibsan ang labis na bigat ng kanyang dinadala. Gulat pa si Trevor nang madatnan ang kapatid na si Cheska sa loob ng opisina ni Vincent. Ang akala kasi niya nasa medical mission pa rin ang kapatid. Actually, kararating ko lang kuya. Miss ko lang kasi ang boyfriend ko kaya dumaan muna ako dito. Paliwanag ni Cheska habang pilit na pinapakalma ang sarili at umaasang hindi mahalata ng kapatid. Ngunit sadyang napakalakas lang ng pakiramdam ni Trevor. Tinginan pa lang ng magkasintahan, nagpapahiwatig that there's something they're hiding. Patuloy lang sa pagkwento si Trevor habang lihim na pinakikiramdaman ang galaw ng dalawa. Halos panawa ng ulirat si Cheska nang paluin ni Trevor ang lamesa gamit ang kanyang mga kamay nang masigurado ang kanyang hinala. Kilala niyang ugali ng kapatid, kaya naman gano'n na lang ang pangangatog ng dalaga hanggang si Cheska ay nag-umpisa ng manubig ang mga mata't napaamin na ng tuluyan. Kung hindi dahil kay Cheska na kapatid ni Trevor, siguradong nabugbog na ng binata ang kaibigang si Vincent. He doesn't care kung mag-best friend man sila. Pakiramdam ni Trevor, tinrider siya ng mga taong napakalapit sa kanyang puso. Biruin mo ba naman? Hindi lang nila alam ang lahat, kundi ang dalawa pa mismo pala ang may kagagawan kung bakit nangyari ang forced marriage. Sa makatuwid, tunay ngang inosente pala ang asawa niyang si Athena. Kung ano-ano pang binibintang niya dito. Gustuhin man niyang patayin sa bugbog si Vincent, itakwil ang kapatid, pero hindi na kayang ibalik ng galit niya si Athena. Ang kailangan niya ngayon matutong magtimpi at magpakumbaba. Kung kinakailangang magmamakaawa at lumuhod, gagawin niya. Ilabas lang ng mga ito si Athena. Cheska na may nagdadalawang isip pa. Gulantang biglang dalawa ng walang pakemi-keming humagulgol sa harap nila ang matigas at heartless na si Trevor Santillan. Napatunayan ng dalawa na sa pagkakataong iyon, totoo ang ipinapakita ni Trevor. Kung kaya, ngayon pa lang humihingi na ng tawad si Cheska sa kaibigan. Para kay Cheska, hindi na baling magalit si Athena sa kanya kung ang kapalit na may kaligayahan ng kaibigan habang buhay. Sa paraang iyon, makakabawi na siya sa nagawa nila ni Vincent noon kay Athena. Deserve ng mabait niyang kaibigan ang lumigaya. Pabulong niyang wika kay Vincent bago pa niya tuluyang ipagtapat ang lahat sa kanyang kapatid. Naging mahirap para kay Athena ang unang mga araw niya sa pares.
Patuloy pa rin siyang nangungulila sa ex-husband niyang may pusong bato. Ang stupid naman ng puso niya. Si Trevor pa rin kasi ang sinisigaw. Ang maliit na apartment na nirerentahan niya ay naging saksi sa bawat pagluha niya sa tuwing maalala ang dating asawa. Ngunit kailangan niyang bumangon. Fighting lang, Athena. Kaya mo to. Pagpapalakas niya sa kanyang sarili. Narito ka sa Paris para mag-aral. At balang araw, maipagmamalaki mo sa dating asawa na isa kang matatag na babae. Pinapangako ni Athena na mag-aaral siyang mabuti at magtatrabaho na rin kahit hindi naman sana kailangan dahil sapat naman ang perang naiwan ng daddy niya. Bukod pa doon, may share pa ang namayapa niyang ama sa company business ng mga Santillan na ngayon si Trevor na ang may hawak. Ngunit hayaan na lamang niya iyon sa dating asawa. She doesn't want to have any connection to her ex-husband hanggat maari. Pero anong magagawa niya? Best friend niya si Cheska at hindi rin naman niya pwedeng i-ignore ang mga tawag ng ex-biyanan niya na hanggang ngayon mukhang wala pa ring alam sa nangyari sa kanila ni Trevor. Isa pa, naging parang tunay na ama na rin naman niya si Major Santillan. Ang alam kasi ng biyanan niya, suportado ni Trevor ang pagpunta niya sa Paris na every month naroon ang binata to visit and check her. Malalim na buntong hininga na lang ang pinakawala ng dalaga. How could she wish na sana'y totoo na lang ang mga nalalaman ng kanyang biyanan? Wow! Flowers and chocolates na naman. Nakangiting ani niya sa isip. Almost every morning naman kasi, inaasahan niya nang may dumarating na delivery from the unknown guy na malamang one of her neighbors sa building na ito. Pero sino kaya ang misteryosong lalaki? Ba't ayaw nito magpakilala sa kanya in person? Tanong niya sa isip. Sa totoo lang, hindi talaga maiwasang kiligin ni Athena. Although marami namang nanliligaw sa kanya noon, pero hindi ganito ang nararamdaman niya. Ay, naalala na naman niya si Trevor. Siguro kung si Trevor lang ang gumagawa sa kanya ng ganoon, siguradong himatayin siya sa sobrang kilig. But erase. Pilit niyang iwinaglit sa isip ang dating asawa. Lingid sa kaalaman ni Athena, si Trevor nga ang misteryosong lalaki na matyagang nagpapadala sa kanya ng regalo everyday. Hindi alam ng dalagay nakatira lang pala si Trevor sa parehong building na inoopahan niya at magkatapat lang mismo ang inookupang unit ng dalawa. Wala kasing lakas ng loob si Trevor para magpakita sa asawa hanggang one day halos sasabog na siya sa labis na paninibugho. Lagi kasing kasama ni Athena si Patrick na halatang nanliligaw sa kanyang asawa. Parehong nag-aaral ang dalawa sa iisang university at hindi lang iyon. Sa iisang condo building pa sila parehong nakatira. Kaya naman hindi maiwasang magkapanabayan palagi ang dalawa. At ang mas lalong ikinainis ni Trevor ay mukhang gusto pa ni Athena ang lalaki at mukhang bagay pang dalawa dahil hindi magkalayo ang mga edad nila. Ngunit ang totoo, napilitan lamang na pakisamahan ng dalaga si Patrick sa pag-akalang he was her secret admirer na ito ang nagpapadala kay Athena ng mga flowers at chocolates araw-araw na nagkataong pareho pang paborito ng dalaga. Buhat sa malayo, malinaw na nakikita ni Trevor ang mga magagandang ngiti ng asawa na nooy hindi niya nakita noong kasama niya pa ito. Kung sa bagay, paano ba naman makakangiti si Athena noon kung puro pasakit ang ipinaparanas niya? Pagbawi niya pa na punong-puno ng pagsisisi. Hindi na kinaya pa ni Trevor. Bigla na lang siyang lumitaw sa harap ng dalawa habang masayang nag-uusap ang mga ito. Kanina pa kasi magkasama ang mga ito, pero parang ayaw pa maghiwalay. Walang pag-alinlangan siyang yumakap sa asawa, sabay halik sa mga labi nito na siyang nagpatirik sa mga mata ni Patrick. Habang si Trevor na may dinidedma lang ang presensya ni Patrick, sinasadya niya iyon para malaman ng lalaki na may nagmamay-ari na sa dalagang
pinopormahan nito at siya iyon. Si Athena naman, matalim ang mga titig na ipinukol sa dating asawa. Puno ng pagtatanong ang galit na galit nitong mga mata, ngunit nagpatuloy pa rin si Trevor. Umakto itong miss na miss niya na ang asawa na totoo naman. Natitiyak niya malalagot siya kay Athena later. But deserve naman niya iyon. Kaya naman, malugod niyang tatanggapin anuman ang parusang ipapataw ng kanyang asawa. After all, malaki naman talaga ang naging kasalanan niya dito. Then, who is he? Tawag pansin ni Patrick na nooy nakabawi na mula sa pagkatulala bigla. Nagpantig si Trevor. How sweet naman kung makatawag ito sa kanyang asawa. Pero sa kabila noon, nagpipigil pa rin si Trevor. He was more than mature to compare sa lalaking kaharap. Formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili kung sino siya sa buhay ni Athena. Napapatango na lang si Athena. Pilit na sinasang-ayunan ang lahat ng sinabi ng lalaki para maiwasan na rin ang tension na nagbabadya sa paligid. I will explain to you later. Mahinang wika ni Athena sa kaibigan nang lumingon ito habang hila-hila ito ni Trevor papasok sa kanyang apartment. Naiwan namang nakanganga si Patrick. Hindi siya halos makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Pero sa tindig at aura na taglay nito na punong-puno ng kapangyarihan na tila ba isang matatag na pader na kahihirap banggain, ay natitiyak ni Patrick ang kasiguraduhan sa lahat ng sinabi nito. Ano na naman to? Bungad ni Athena pagkapasok pa lang sa loob ng kanyang maliit na apartment. Parang awa mo na. Tama na. Pinagdusahan ko ng lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Pag-amin ng dalaga, para tantanan na siya ng dating asawa. At doon na nag-umpisang humagulgol ang kawawang si Athena. Hindi na ba talaga tatahimik ang buhay niya? Nais man lamang niya makalimot at magpatuloy sa buhay. Ngunit bakit tila ba gustong-gusto ng lalaking itong tuluyan siyang mawasak? Wika niya sa isip na punong-puno ng hinanakit. Akmang lalapit si Trevor para i-comfort ang asawa at magpaliwanag na rin. Pero itinaas ang mga kamay nito't humakbang paatras. Pahiwatig ng labis at takot para sa lalaking kaharap. Napaluhod si Trevor. Sorry na. Lumuluhang usal nito. Please, listen. Listen first. Garalgal ang boses ng binata. At sa pangalawang pagkakataon, muli itong umiyak dahil kay Athena. Natigilan bigla si Athena. Bakit ba kasi pagdating kay Trevor, ang lambot ng puso niya? Alam naman niya na pinapasakay lang siya ng lalaki. Pero bakit biglang nawala ang lahat ng sama ng loob at galit niya sa puso nang makita niyang umiiyak ito? Siguro pinagbantaan na naman ito ng ex-biyanan niya. Kaya ito na parito. Don't worry. Wala akong balak na habulin ang share ng ama ko sa mga negosyo ninyo. Sa'yo na lahat ng iyon. Bilang kabayaran sa pamimikot ko sa'yo noon. Matatag na wika ng dalaga. Matapos na makapag-isip-isip, nagpatuloy pa rin si Athena. Nais siya nang ibuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa dating asawa sa pagkakataong ito. Nang biglang natigil na lang si Athena sa pagsasalita, nang sakopin ng binata ang mga labi niya. Ano ba? Kanina ka pa. Bulya niya nang makawala. Nakalimutan ba nitong hiwalay na sila? Ngunit hindi pa rin sumuko ang binata. Pinatunayan niya na totoo ang lahat ng sinabi niya. Ang pagsisisi niya at ang lihim na pag-ibig nito sa asawa noon pa man ay tahasan niya ng inamin ngayon. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Athena matapos ikumpisal ni Trevor ang lahat ng mga nalaman nito tungkol sa ginawa ng magkasintahang Vincent at Cheska sa kanya. Sa kabila noon, hindi pa rin umuwi si Athena ng Pilipinas. Gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Paris. Nais pa rin niyang tapusin ang kanyang pag-aaral kahit kaya naman siyang buhayin ng kanyang asawa. Si Trevor naman
Sinusuportahan na lang ang mahal na asawa. Kaya naman, every 2 months, pinupuntahan ni Trevor ang mahal na asawa sa Paris para makasama ito. Kaagad namang napatawad ni Athena ang matalik na kaibigan matapos nagpaliwanag at humingi ng kapatawaran. Naintindihan naman ni Athena kung bakit ginawa iyon ng dalawa. Sa halip, nagpapasalamat pa siya sa mga ito dahil kung hindi sa ginawa nila, hindi siya magiging Mrs. Trevor Santillan ngayon. Wala nang masasaya pa para kay Trevor nang sa wakas nakapagtapos na rin ang kanyang mahal na asawa. Sa totoo lang, matagal nang ninanais ni Trevor na magkaroon ng matatawag na buong pamilya. Hindi na kasi siya bumabata. Uwi ka pa nito. Si Cheska at Vincent, 2 years old ng panganay, habang kasalukuyang nagdadalang tao na naman ito for their second child. Samantalang siya na panganay at nauna pang nag-asawa ay wala pa ring tumatawag na daddy sa kanya hanggang ngayon. Pangarap ni Trevor na makikita ang kanyang panganay before he turned 36 next year. Ngunit nginitian lamang siya ni Athena sabay iling. Bakit? Ayaw mo bang magkaanak na tayo? Kabadong tanong ng binata. No, dahil makikita mo na siya bago ka pa mag-36. Masayang tugon ni Athena na siya namang nagpatalon sa puso ng binata. 3 months pregnant na pala ang kanyang asawa. Walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman ng binata sa mga oras na yun. Ang Daddy Benjamin naman nila'y labis na ikinatuwa ang nabalitaan. Masayang masaya siya dahil sa wakas natupad na rin ang napagkasunduan ng matalik niyang kaibigan. Masaya siyang lumisan sa mundo dahil alam niyang nasa mabuting kamay na ang nag-iisang anak ng matalik niyang kaibigan. Hanggang ngayon, halos hindi pa rin makapaniwala si Athena na ang lalaking dati hinangaan niya at minahal ng labis na kahit alam niya'y imposibleng masuklian ni Trevor na humantong pa nga sa labis na pagkasuklam niya dito ay ngayon tunay na silang nag-iibigan, namumuhay na punong-puno ng saya ang puso ng bawat isa.